Ito ang aking air-dried malunggay leaves. Yan. Ayan. Iupot ka na ba? Ito. Ang sarap ng sitaw, ate. Uy, ang dami Bibili ako. malunggay. Ito ang aking air-dried malunggay leaves. Yan. Bumili ako ng 2 bundles sa kasama namang Pinoy dito. Nagbebenta ng gulay. Yan. Bakit ba ako nag-air dry ng malunggay leaves? Kasi hindi para-parating may nagbebenta dito ng malunggay. So pag bumibili ako, kung minsan nga bumili ako ng 4. Pero yung binili ko noon nag-umpisa ng mabulok sa plastic, kaya tinapon ko lahat. Sayang nga eh. Pero itong dalawang dalawang bundle ng malunggay, fresh na fresh siya talaga. So ayun, in air dry ko doon sa doon dito sa aking kwarto. Kasi ang reason, pag na-dry sa kasi, pwede itong gawing malunggay tea. O kaya pag na-air dry na ito, ilagay ko sa sa container, tightly closed. And then, pag halimbawa magluluto ako ng malunggay, hugasan ko lang and then, ihalo ko sa malunggay. Pag naluto naman ito, parang babalik ba sa dati niyang texture na green na Okay lang din naman. Syempre, iba pa rin yung fresh, pero dito sa Israel, hindi lahat nakakaalam ng malunggay. Yung iba mga Pilipino ang nagtatanim ng malunggay sa kanilang mga backyard pag yung amo nila nasa yung bungalow house ba, kung nasa first floor sila o nasa basement sila. Yung nagtatanim sila. Pero unti-unti na rin nakikilala dito dahil nga sa internet, 'di ba? At saka yung yung health benefits nito. Yung iba nga, pag nakita nila ito, yung mga Israeli, tatanungin kung ano daw ito. Hindi nila kilala. Pero unti-unti na rin nilang makikilala. Minsan nga, nagpunta ako sa super farm. Meron ako nakita doon na dried moringa. Nakalagay sa ganyan. Dried moringa. Pero mahal. So ito na lang, ako ang mag-air dry. Yan. Tsaka hindi lang sa malunggay. Minsan nga din nagluto ako ng pagkain ng aking alaga. Din nag-segregate ako ng aking kakainin. Tapos nung chicken soup. Tapos nung ininit ko yung sa aking yung aking chicken soup, kumuha ako ng isang dakot, nilagay ko doon. O, di may malunggay na ako. Para-paraan lang para mabuhay dito sa Israel. Mabubuhay ka naman dito talaga sa Israel kasi maraming pagkain at saka mura ang pagkain. Mahal lang ang mga Pinoy foods, yun. Halimbawa ito. 15 shekel ang isang tangkay. Pero aanhin mo naman 15 shekel kung wala ka namang makakain na malunggay, di ba? So lahat sacrifice kung gustong maging makatikim o kaya magiging healthy. Ayan. Buti pa sa Pilipinas, libre ang malunggay, di ba? Pero dito, kanina, kahit yung isang dahon nga nahulog sa sa sahig. Kinuha ko talaga. Bukod sa mahal, mahirap pa hanapin. Swerte mo na kung may makita kang malunggay. O kung may magbebenta ng malunggay. Yan, di ba? Malunggay is life dito sa Israel.
Bagong ligo ako. You know. Bago ako naligo, sinuklay ko yung buhok ko. Pagkatapos kong naligo, hindi ko nasusuklayin. Diba? Pati tangkay, i-boil ko pa. Hindi ko tatapon tong tangkay. I-cut ko na gano'n, i-boil ko. Pang malunggay tea. Lahat ng parte ng malunggay. Kailangan mapakinabangan. Ganun na pagka sakang OFW,